Konnichiwa minasan! Ako pala si Kim, ang inyong Dora in Japan. Char! So sa araw na to ay meron kaming recreation sa aming company na gaganapin sa Iwaki-sang. And ang Iwaki-sang ay tinatawag rin na Tsugari Fuji dito sa Aomori, Japan. So yan siya. Yan yung bundok na pupuntahan namin at dyan kami magha-hiking. So, ang ganda ng panahon sa araw na to and we are so excited talaga na akyatin siya. And share ko lang pala guys na ang Iwaki-sang ay ang pinakamataas na bundok dito sa Aomori. And yung pagpunta na nga namin dito sa bundok na to ay medyo pasigsag yung daan. So, as in, kahit sa pataas niya, zigzag talaga. And habang tumataas ka, mas gumaganda yung view niya. So, ito yung picture ng dadaanan namin papunta sa taas. Siguro mga 20 minutes din bago namin narating yung taas. And nag-ready na nga kami ng mga sarili namin. And yes, lumabas kami para makita namin yung view dito sa kanilang parang view deck. View deck ba to? Pero grabe, ang ganda talaga ng lugar. Ang ganda. As in, makikita mo na yung karagatan. And ang ganda talaga ng panahon nung pumunta kami dito. So, walang tao noong pumunta kami. Mga siguro, konti. May konti namang mga tao nung pumunta kami. And yes, yan si Ate Mary. Isa siya sa mga kasama namin na pupunta. Siyempre, mag-hiking sa taas. Yes. And, eto na nga yun. Yan. Ito yung unang bundok na aakyatin namin. And nandun yung mga kasama ko sa may sasakyan habang pinag-uusapan kung paano kami mag-start. So, eto, nag-start na kami. Merong ropeway dito, pero ang ganda nga naman ng timing namin kasi walang ropeway nung araw na yon. Yasumi. And yes, nagsimula na nga kami umakyat sa bundok. And dito sa part na to, sa simula niya ay medyo madali pa siya kasi nga meron pa siyang hagdanan na gawa sa mga bato, sa mga semento. So, madali lang para sa amin. Pero habang papataas ka, yung mga homemade na mga hagdanan na nagawa sa bato is unti-unti na siyang nawawala. And nag-start na kaming talagang maghagdan, umakyat sa mismong mga bato talaga, mga tipak ng bato. Tapos, parang sa wala pa lang kami sa kalahati, nagsimula na kaming magpahinga. O diba? Pahinga agad. Yan ang nagagawa kapag hindi ka talaga active sa labas eh. Char! Tapos may part talaga na humihingal na talaga ako. Kasi nga nag-exert na talaga ako ng effort pag umakyat. Grabe talaga yung gambat din ng lungs ko dito. Pero tulad nga ng sabi nila, all hard work is paid off pagkarating namin sa taas. Ang ganda talaga ng lugar. So ito pala yung crater ng bulkan and meron pa siyang ice, makapal na ice sa loob. At nalaman ko lang din na bulkan pala si Iwaki-sang nung nakarating na kami dito mismo. O diba? So, pahinga talaga kami bongga dito together with the team. And ina-enjoy talaga namin yung ganda ng view dito. So, pagkatapos nga namin nagpahinga, nagsimula na naman kaming lumarga. Akala ko tapos na yung hiking namin kasi naabot na namin yung bukana ng bulkan. Yun pala, simula pa lang pala yun. At aakyatin nga namin yung Rockwall Formation na yun. And yes, so dun sa baba na yon, kung makikita nyo, yun yung parking lot kung saan nakapark yung mga sasakyan namin. And ang taas na pala ng inakyat namin. Pero may mas itataas pa si Iwaki-sang. So let's go! So hindi na nga ako nakapag-video kanina kung paano ako tumaas dun sa bundok kasi medyo matarik siya. And nag-start na naman kaming makita ang isa pang bundok sa harap namin. Actually, may isa na nga kaming kasama na nandoon na mismo eh. Ayun na siya, para na siya, ang lit-lit niyang gumagalaw doon. So yung ibang mga kasama namin nandoon na sila sa parang camp house na yon. But along the way, may napansin na akong Rockwall Formation na kakaiba. So itong Rockwall Formation na to, para siyang mukha. Para siyang nakatingin sa lupain ba? Ganon. Then, nagmadali na nga rin ako pumunta doon sa parang saving point namin. Saving point? Ano to, game? Dahil gusto ko din siyang i-ring yung bell na yun. Gusto ko rin i-ring yung bell na yan. Parang feel ko lang na, oh my gosh, nakarating ako sa part na to. So, pagkatapos ko nga nabatangtang yung bell dito, sinabihan ako ni Kancho namin na pwede ko daw buksan yung bahay na yun na nasa likod namin.
And syempre, excited ang Dora dahil aside sa may pa-hiking, meron pa siyang pa-house raid. So, let's go! So, sa part na to, biglang natigilan pa ako kasi nga, baka nga mamaya may anong meron sa loob nito. Pero, inunti-unti kong binuksan and ito nga yung tumambad. So, ganito siya. Medyo magulo na siya at madumi. Pero, ganyan siya. Tulugan siya ng mga hikers na gustong magstay dito kapag gabi. And medyo parang wala nang gumagamit kaya hindi nagaanong naalagaan. And curious naman ako kung anong laman ng pinto na to. So tinawag ko si Ate Mary para onegaishimasu. Buksan mo please. So ito na nga siya. Sa likod ng pinto ay pintuan. Very good. Hindi na namin binuksan. Baka ano pa makita namin. Habang nag-explain si Kancho sa next na bundok na aakyatin namin, heto naman ako at naaami sa rock formation na to na parang may kuweba pa nga. 2 bundok na yung naakyat namin, di pa pala kami tapos. And yan, ito pa nga yung aakyatin namin next. That's G! Lukuyan na nga kami na umaakyat sa pangatlong bundok nung sinabi ni Kancho na hindi na makakaakyat yung HR na kasama namin kasi nga napagod na siya. Hihintay na lang daw niya kami sa baba. Pero sa totoo lang naisip ko din na samahan ko na lang kaya yung HR namin doon. At this moment, nag-struggle na rin kasi ako sa fear of height. Pero sige lang, laban, kaya to G! Tapos nga, nung nasa taas na kami ng bundok, napawaw na lang talaga ako kasi nga ang ganda ng view. So hindi ko na rin talaga sinayang na kumuha ng mga pictures dito sa view na to kasi ang ganda talaga ng panahon. It's a prank! Hindi pa tayo tapos umakyat. Konting effort na lang daw, nasa tuktok na talaga tayo na mag-iwakisang. Pero ang Kimi Dora niya pagod na. After 2 hours of hiking, narating na rin namin sa wakas ang pinaka-peak ng Mount Iwakisang. Yay! May bell at binatangtang ko siya at tapos na ang ating saving point. Mount Iwaki is a stratovolcano with a summit elevation of 1,625 meters high. Hello, Ati! Dito nga sa tuktok ng Iwakisang ay may nakatayong jinja. At the same time, hindi ko talaga alam at hindi ko ma-imagine kung paano nila tinaas dito sa tuktok ng bundok yung mga construction materials nila. Like, paano? Gumamit ba kayo ng helicopter or na paano minano-mano yung tinaas dito? Ganun. Anyways, si Kancho yung nag-introduce ng lugar na to sa amin, sa part na to ng Iwakisang. And grabe, ang ganda lang talaga ng view. Legit na wala yung pagod ko. Hindi ko na talaga pinalagpas at gumawa na talaga ako ng moment ko sa lugar na ito. It was a privilege for me na makaakyat talaga ng Mount Iwakisang. At makita talaga yung mga creations na to na ginawa ni Lord. Hindi na nga ako kumukurap dito sa part na to kasi gusto ko talagang i-register ng mga mata ko yung mga nakikita ko. Kung gaano ka magnificent nung lugar, kung gaano ka majestic nung mountain. Grabe lang talaga. Napakaganda, wala talaga akong masabi. At para dyan sa mga nagso-soul searching, ay nako, ito na talaga yung para sa inyo. Literal na, come to Japan. Pagkatapos nga naming nag-unwind, kumain na kami ng lunch. Grabe lang talaga yung gutom ko dito. Pero sulit! After ng lunch, bumaba na rin kami ng bundok. Yokori! Yokori talaga ako! Gambatte! Akiraminay de! Ito yung part na bumababa na kami ng bundok. I'm on the... Sige na, I'm on the top of the world. Kata ka. Looking down on creation and the only Ako pang kumanta, no? Ang pangit pa ng boses ko, my gosh! Kaya nga, ganda ng background, tapos yung boses nga. Love talaga? Nakita mo ba sa Iwakisang? Ever since that Iwakisang around. Patangtang ulit dahil nakarating ng safe and sound. And after 2 hours, nakababa na rin kami sa bundok. Yokata! Around 3 o'clock na nga nung nakababa kami ng bundok. And sobrang satisfying talaga nung adventure namin for today. Yasumi kasi ng ropeway na to ngayon, Wednesday, kaya hindi namin nagamit.
Honton ni otsukare-sama deshita minasan. Nagpalit na talaga ako ng t-shirt dito dahil sobrang basa talaga ng damit ko. And umiwi na nga kami. So dito sa part na to, naramdaman ko na talaga yung pagod. And inaantok na talaga ako. So that's our video for today. And Jane!